Mapagpalang araw mga kaibigan. Sa video natin ngayon ay pag-uusapan natin at sasagutin natin ang maraming katanungan ng mga tao na merong letter M at nagtatanong sila bakit hanggang ngayon sila ay mahirap pa rin. Welcome back to Patnubay TV. May letter M ka ba pero bakit hirap ka pa rin? Narito ang tatlong kadahilanan na ikaw ay maaaring nagkaroon lamang ng mga delayed na swerte. Delayed sapagkat dapat dumating na pero napurnada pa. Ang taong may letter M ay merong magnet sa pera at tagumpay. Pero bakit sa kabila ng pagkayod parang laging kapos? Bakit parang laging missing ang swerte? Ngayon, pag-uusapan natin ang mga totoong kadahilanan ng delay at kung paano naman ito babalik na rin. Ang unang kadahilanan ay sapagkat ang letter M ay nananatiling isang sleeping potential. Magkwento lamang ako sa inyo. Merong isang construction worker, si Mang Nestor, na may napakalinaw na letter M sa palad. Sabi niya, bakit ako hirap pa rin? Ang problema, si Mang Nestor ay umaasa lang sa swerte. Kapag may sahod, nauubos sa bisyo, at laging sinasabing, darating din ang swerte ko. Ano yung lesson natin sa kwento ni Mang Nestor? Ang letter M ay hindi magic. Ito ay potential energy. Parang isang mamahaling sasakyan. Kung hindi mo lalagyan ng gasolina, ang ibig sabihin kung hindi mo lalagyan ng sipag, at hindi mo idedirekta sa tamang daan ang sasakyan o lalagyan ng disiplina ang iyong sarili, mananatili lang itong nakaparada. Ibig sabihin, yung mamahaling sasakyan mo, kung ito man ay Lamborghini, hindi mo nilagyan ng gasolina, hindi mo rin inilagay sa tamang daan, mananatili lang itong nakaparada kung saan siya naroon. Katulad din yan ng letter M sa kamay. Isa siyang potential energy. Ngayon, kung hindi mo lalagyan ng sipag, ito yung gasolina, at hindi mo rin lalagyan ng disiplina ang iyong sarili, mananatili lang na nandiyan yan sa palad mo. Ang swerte ng letter M ay para sa mga taong marunong mag-aral ng bagong skills at marunong mag-ipon. Tulad ng sasakyan, hindi mo yan maita-drive kung hindi ka marunong mag-drive. Kailangan mong pag-aralan ang buong sasakyan at kailangan mong mag-aral, mag-drive at kumuha ng driving license. So, ganito ang nangyayari sa iba. Ikaw ba ay isang katulad ni Mang Nestor na umaasa sa swerte at hinihintay na magbago ang buhay niya ng ganun-ganun lang? So, hindi natutupad ang pangako na magandang buhay dahil ito ay nakalagay sa iyong palad, dahil hindi mo naman ito kinukuha. Pangalawang kadahilanan, energy blockages. Mga kahadlangan naman ito. Nagbigay ako ng isang kwento ni Aling Maria. Si Aling Maria naman napakasipag at may negosyo. Pero ang paligid niya puno ng taong laging humihiram ng pera at hindi nagbabayad. Ang kanyang mga kaibigan laging nagkukwento ng problema at inggit. Napansin ni Aling Maria na habang tumatagal, parang nawawalan siya ng gana at laging minamalas ang kanyang benta. Laging konti lang ang kanyang benta sa kanyang negosyo kahit na siya ay napakasipag. Ano ang lesson natin dito?
Ang letter M sa palad ay tanda ng isang empath. Mula sa salitang empathy. Mabilis kang makasagap ng enerhiya ng iba. Kung ang paligid mo ay puro energy vampires, ang swerte mo ay nahihigop nila. Ang delay ay hindi dahil wala kang swerte, kundi dahil cluttered o madumi ang iyong spiritual space dahil sa ibang tao. Ang empath ay yung mga taong madaling makaramdam kung ano yung nangyayari sa ibang tao. So kung ang mga tao ay puro problema ang ibinibigay, nararamdaman mo yun. At pakiramdam mo, ikaw din yung parang hirap na hirap. Kaya kadalasan, magpapairam ka ng pera at alam mo naman yung nanghihiram ay hindi makakapagbayad pero nagpapairam ka pa rin hanggang sa ikaw na yung nauubusan. Okay, dahilan number 3. Maling mindset naman ito. Bigay ko naman sa inyo ang kwento ni Grace. Si Grace ay isang OFW. Meron siyang letter M sa kanyang palad. Pero ang mindset ni Grace ay scarcity mindset. Anong ibig sabihin nito? Takot siyang mawalan. Kaya lalo siyang nawawalan. Yung scarcity parang lagi ka nagkukulang, laging nawawalan, ganun lagi ang kanyang nasa isip. Laging sakripisyo ang nasa isip niya hanggang sa nakalimutan na niya ang sariling pag-unlad. Hindi niya mamanifest ang yaman dahil ang focus niya ay ang hirap. Yung mindset na ang laging nakalagay sa utak mo, ikaw ay nawawalan, ikaw ay naghihirap, ikaw ay mahirap. Hindi mo nga ito mamamanifest, lalo na kung yaman yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Dapat ang i-manifest mo, mayaman ka, yayaman ka. Ang lesson natin dito, yung mga taong may letter M at katulad ni Grace, na isang OFW, ang letter M mo ay simbolo ng leadership and intuition. Alam niyo naman ibig sabihin ng leadership. Ang intuition naman, ito yung kaba. Ito yung pakiramdam na may tama, may mali kapag ikaw ay gagawa ng desisyon. Kung hindi mo pinaniniwalaan ang sarili mong boses at laging takot ang pinaiiral, hindi makakapasok ang agos ng biyaya. Kailangan mong maniwala na deserve ko ang maginhawang buhay para naman magbukas ang pinto ng mga biyaya. Ikaw ba ay katulad ni Grace na ganito rin ang mindset? O i-comment mo naman dyan sa ibaba. Meron tayong mga 3 tip para naman mabaliktad natin ang mga nangyayaring ito. Para hindi ka maging katulad ni Mang Nestor, hindi ka rin maging katulad ni Aling Maria, at hindi ka rin maging katulad ni Grace. Narito yung mga tips natin. Magkaroon ka ng mga aura cleansing. Para sa mga kapatnubay natin na nararamdamang mabigat ang pakiramdam, heto ang mga paraan para linisin ang inyong aura at i-activate ang inyong letter M. Ito na ang panahon para i-activate mo ang letter M mo na nasa palad mo. Una, paghuhugas ng asin. Sa huling banlaw ng iyong paligo, gumamit ng maligamgam na tubig na may tunay na asin. Ito yung sea salt, wag yung iodized salt ang gamitin nyo, kundi yung sea salt, yung rock salt, yung malalaki. Habang ibinubuhos ito, yung rock salt, doon sa tubig, isipin mong sumasama sa tubig ang lahat ng malas, inggit, bigat ng loob na nakakapit sa iyo. Iisipin mo para mangyari na mawala ang lahat ng malas at lahat ng mga inggit at bigat ng kalooban na nakakapit sa iyo. Okay, kung matapos mong gawin yan, meron pang iba na po pwede mo rin gawin para ma-activate ang yung letter M.
Ito naman ay ang kapangyarihan ng insenso. Yung ikaw ay magsusuob. Okay, paano ginagawa to? Magsuob sa loob ng bahay gamit ang kamangyan. Ano ba yung kamangyan? Ang kamangyan ay yung frankincense. Kung mapapansin nyo, isa ito sa mga inirigalo kay Joshua o kay Jesus Christ, modern name ni Joshua, ay inirigalo ito ng 3 hari. Yung frankincense, isa ito, 3 yung nirigalo doon. Okay, bakit mahalaga ang frankincense? Ano ba nagagawa nito? Ang usok nito ay pwedeng magbawas ng mga airborne microbes. Ito ay ayon sa ilang studies ng mga incense smoke. At ang pagsusuob ay maganda sapagkat ito ay nakakapagbukas ng pores, nagpapaluwag ng muscles, nagpapabilis ng circulation, kaya nakakaramdam ng gaan ang katawan kapag ikaw ay magsusuob ng frankincense. Meron din itong aroma effect, ito yung amoy niya. Sapagkat nagbibigay ito ng relaxation, stress relief, at minsan magandang tulog. Dahil malaki ang epekto nito sa iyong emotion center ng brain o yung limbic system natin. Matagal na rin itong ginagamit ng mga nag-i-spiritual. Ito ay paglilinis ng lugar, ritual cleansing, na may kasamang panalangin at meditation. Ang frankincense ay o ang kamangyan ay ginagamit bilang handog at insenso. Nakakatulong din ito sa sipon, ubo o sa lamig ng katawan. So, pagpapagaling. Hindi naman ito kapalit ang medical treatment, pero malaki ang itutulong nito sa atin. Kailan tayo magsusuob? Magsusuob ka tuwing Martes o Biyernes. Ang layunin nito ay paalisin ang mga stagnant energies. Ito yung mga energies na hindi na gumagalaw, na nagpapabagal sa pasok ng magandang kapalaran o ng pagpapala. O pwede ka rin magkaroon ng meditation. Ito yung tawag natin ay mindfulness meditation. Para ma-activate mo yan, ang gawin mo ay umupo ng tahimik, itapat ang palad na may letter M sa iyong puso. Huminga ng malalim at sabihin, nililinis ko ang aking landas. Bukas ako sa lahat ng biyaya ng universo. Gawin ito sa loob ng 5 minuto bago matulog. Kaibigan, ang iyong letter M ay isang banal na marka. Isa itong potential, isa itong enerhiya. Huwag hayaang mamatay ang apoy nito. Kung handa ka nang magsimula muli at linisin ang iyong landas para ma-activate na ang power ng iyong letter M, mag-comment ka lang, yes to success. At huwag kalimutang ibahagi ang video nito sa mga kakilala mong may letter M sa palad at hindi pa rin mayaman hanggang ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Magkita-kita tayo hanggang sa muli.